mga ka-netizens, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Gusto ko lang i-share ang kwento ko dahil pakiramdam ko, unti-unti na akong nauubos. 25 anyos lang ako at ang ka-live-in partner ko ay 29. 4 na buwan pa lang kaming magkasama sa iisang bubong pero pagod at bigat na ang nararamdaman ko. Parang taon na ang katumbas. Pareho naman kami nagtatrabaho. Remote worker ako habang siya naman ay araw-araw bumabiyahe papasok. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang ako na lang ang sumasalo sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Hindi ko maintindihan bakit laging walang-wala siya. Mas mataas naman ang kinikita niya sa akin. Ang mas masakit pa, habang nagkakandara pa ako at gumagawa ng paraan para makabili kami ng mga kagamitan sa bahay, na umabot pa sa puntong napilitan akong mangutang sa mga online banking apps at mabaon sa hulugan. Siya, kumuha pa ng hulugang laptop para lang makapaglaro ng online games na kinaaadikan niya. Lagi niyang dahilan, kesyo kapos daw siya dahil may hiniram ang ate niya at may mga binabayaran siyang utang. Pero kay makailan lang, gumuho talagang tiwala ko nang mabasa ko ang isang mensahe sa cellphone niya. May kausap siya tungkol sa RMT o real money trading sa laro at ang bilin pa niya, huwag na huwag daw ipaalam sa akin. Doon na talaga ako tuluyang nag-breakdown at nawalan ng tiwala sa kanya. To be fair, sweet naman siya minsan. Pero nitong mga huli, napapansin ko rin ang dami niyang fina-follow na ibang babae sa social media. Parang dinadagdagan lang nito ang takot at pagdududa ko na baka niloloko niya lang din ako bukod dito sa nilulustay niya na pera namin. Gusto ko na pong umalis. Gusto ko nang tapusin ang relasyong to at lumayo. Pero ang hirap. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Nabaon na ako sa mga utang at hulugan dahil sa pagsalo sa mga gustusin namin. Tapos, work from home pa ako, kaya kailangan ko ng maayos na pwesto o lilipatan. Paano ba ako magsisimula ulit? Paano ba ako aalis sa ganitong sitwasyon nang hindi tuluyang nasisira ang buhay ko? Ayun. Naku naman, no? Umalis ka na. Ngayon na. Bilisan mo. Bago ka pa tuluyan dyang mamroblema ng malalang malala. Buti nga, hindi ka nabuntis. Diba? Mas mahirap kung nagkaanak pa kayo. Naku. Pero tama yan. Naisipan mo na talagang tapusin kasi yung iba, no? Nagdadalawang isip pa na mahal ko siya, ganyan, kahit kitang-kita naman na talagang walang pupuntahan yung buhay mo pagka talagang tinuluyan mo kasamahin yung taong yan. Lumapit ka sa magulang mo, sa mga kaibigan mo. Kailangan mo ng support system na magpapalakas ng loob mo. Patulong ka na makaalis ka na talaga dyan. Kasi hindi ka makakapag-umpisa ng buhay hanggat nandyan ka pa. Madaliin mo na makaalis ka dyan, makakagawa ka ng paraan para dun sa mga utang mo. Paunti-unti, matatapos din yan. Yun lang mga ka-netizens, share nyo yung payo nyo, yung experiences nyo sa buhay, paano nyo natakasan o nalampasan yung ganitong sitwasyon. Basahin natin yan sa susunod. Share your thoughts below. And
Take care. I'll see you in the next one. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Thank you.